So mga minabilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na po'y dagliang tumayo, alerteng tumayo na ang mga anak ng Diyos. Hallelujah! At narito po ating pinagbalang mga aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir. Praise the Lord. God bless you, Brother Noel. Let us pray. Ubudigilan mapagpala namin Diyos sa madami sa langit, naming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, aming pinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin, sama-sama ka naming masamba sa Espiritu at katotohanan sa aming lugar na pinagdadausan. Salamat po aming napakabait na Diyos sa naunang yugto ng aming banal na gawaing iyong nilangisan, ang mga papuring awit na aming inaalay sa iyo, ang mga patutong inihayag ng iyong mga anak, ang mga papuring awit ng iyong mga awit na naimbitahan namin iyong napakatamis na presensya, aming nadarama, hanggang sa pagtatapat na iyong mga anak, patuloy na sumusunod at nagpapahalaga, pinagpalang lubos. Muli, sa mga sandaling ito, malo Panginoon, ibig naming pag-aralan ang iyong mga salita. Ngunit kami munang lahat na narito na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, na yung banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. Buksan namin mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, lalong-lalo na aming minamahal, iniibig ng mga baguhan, aming mga Facebook at YouTube, hallelujah, viewers, aming minamahal ng mga kapatiran na narito sa pangkalahatang panalangin aming dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord. Demonyo ng antok, cast out from us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan at isang mapagpalang hapon na aking ipinapaabot sa ating iniibig, minamahal na mga kapatiran. Ating kasama, magmula pa kanina sa ating banal na pananambahan. Kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo, maminamahal, sa ating pong gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang butihing mga anak, mga po, mga manugang, at sa lahat ng mga pastoral workers, beloved elders. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ay pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Maminamahal, kung kanina medyo pa lata-lata tayo, pa lutay-lutay sa ating pagsamba, nakikita ko, maminamahal, na parang hirap tayo. Ang mga tumatayo dito, sigaw na ng sigaw, pinapalakpak tayo. Hindi tayo nagre-response. Alam niyo po, hindi yung nandito sa harapan ng ating pinapalakpakan kapag pumapalakpak kayo. Ang pagpapalakpak po ay pagsang-ayon ng ating ginagawa ay kasama natin ng ating mahal na Panginoon at siya ang ating unang-unang pinapalakpakan. Amen? Hindi napipilitan. Amen? Praise the Lord. Nagtataas ng kamay kung ang mahal na Panginoon nakapuntos. Amen? Sumisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Huwag natin pong tipirin ng mahal na Panginoon. Amen? Grabe na ang ating paligid. Gaano na ito kasama. At ano na po ang kahinatnan nito kung wala ang mga Kristiyano dito sa mundo. Maaring
Wala nang kabuluhan. Terrible maminamahal, sa totoo lang. Kung tayo po'y mapagbantay, mapagmasid sa ating paligid, ang sabi ng banal na kasulatan, now is the time to prepare. Ngayon na ang panahon upang magsipaghanda ang mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At atin din pong binabati ang ating pong mga beloved Facebook at YouTube viewers. Medyo mayroon po palang ibang San Carlos City maminamahal na minsan napapansin ko na akala natin tayo yung San Carlos City ng Negros Occidental or Oriental. Kaya kinakailangan atin pong lagyan ng buntot San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil nasa Central Visayas po yan. Nandito po tayo sa north ng Pilipinas. Sa araw na ito, maminamahal, pinagpala kaming lubos dahil isa tayo sa pinagpala na naka-joint ng ating hindi nagawa last year, kundi itong year na ito, muli yung Preachers Annual Meeting through Zoom. Dito lang po kami sa ating pastoral house, pero aming kasama ang mahal na pastor, ang mga beloved babies. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At talagang malinaw na malinaw aming nakita at nakasama dahil supposed to be nga maminamahal yung aking mga kapatid na galing ng Mindanao ay tutuloy pa rito. Inasahan ko na isa sila sa makapagdala ng mensahe ngayon. Ngunit kailangan ng swab test, kaya sabi nila masakit ang ilong kapag katutusukin ng yung ginagamit ng pang-swab. Ayaw nila. Sabi nila ayaw na naming tumuloy diyan dahil napaka-stricto. Pag-pass namin, pag dumaan kami diyan, kinakailangan mayroon kaming resulta. Kaya sa hindi inaasahan, tayo pa rin. Pero hindi dapat pagsawaan ang salita ng Diyos. Dapat maminamahal, maging alerto tayo. Amen. Amen. Lalo na nitong mga huling panahon na ito. Napakahalaga itong ating aralin. Ito yung medyo around 30 or 40 minutes na pananalita ng ating dearly beloved Analisa Almeida Smith. Dahil naka-join po namin sila sa ating Preachers Annual Meeting. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita, maminamahal. At ito po ang ating pong ipokus ngayon. Ito po ang ating pong pag-aralan ngayon. Yung kanyang nakita at mga pangyayari sa ibang panig ng ating daigdig. Dito po sa Aklat San Mateo, pakibuksan ang ating Biblia. Dito po sa 24, ang talata po ay 32 hanggang 34 at pakihanda po ang Lucas 21, versikulo 28, talon sa 31. Sundan po ninyo ito, maminamahal, at dito po tayo magsintro sa ating pag-aaralan. Praise the Lord. Kindly, diretso na tayo sa Tagalog. Amen. Sa Aklat ng Mateo, kabanata 24, talata 32 hanggang 34, ganitong sinasabi, sa puno ng igos nga ay pangaralan ninyo ang kaniyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Pagpalain po ng malapay ng kanyang mga salita. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi rito sa English, maminamahal, now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. So likewise, ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the door.
Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Itong mga talatang ito, maminamahal, ang naalala ng ating minamahal na beloved Teth Almeida Smith diyan sa dako ng Amerika. Naalala niyong awitin, maminamahal, na lagi naming inaawit sa choir. At sa mga nangyayari ngayon, maminamahal, diyan sa dako ng Amerika, at diyan sa dako ang minamahal ng Israel, kailan lamang sumiklab na naman ang giyera. Ang sabi na maminamahal, hindi napapansin ng mga tao, kundi ang mga Kristiyano lamang na may Kristo sa puso, may Espiritu ng Diyos. Amen. Ang nakakaunawa, nakaintindi, na nakapangilabot na itong mga huling panahon ng ating buhay. Ang sabi na maminamahal, west part ng Amerika, terrible na daw po ang sobrang init. Umaabot na ng 140, 160 degrees. Ang init, centigrade or Fahrenheit. Ang sabi ng minamahal, mayroong nangyayari ngayon sa Amerika na hindi nalalaman. Dahil sa ngayon, maminamahal, pinababayaan po ng Amerika ang Israel. Ang sabi niya, pero kung atin daw pong pag-aralan at bantayan, tingnan ang kalagayan ng Israel. Saan ka nakakakita, ang sabi niya maminamahal, na sa gitna ng disyerto, nabubuhay ang lahat ng klase ng halaman at lahat ng mga kinakain ng Amerikano ng buong daigdig, maminamahal, na sinusupply ngayon ng Israel. Sa kabila nang nandyan sila sa gitna ng disyerto, sila ang nagsusupply ng lahat ng mga pagkain sa Amerika, sa lahat ng mga nearby countries nila, napakaliit. Itong ating binasang talata, maminamahal, ay magpapaalala, ang sabi niya, na kinakailangan ang mga Kristiyano ay magising na. Maaring kayo po ay patulog-tulog. Maaring ang ilan, maminamahal, ay masyado nang nagpabaya. Hinahayaan na nila na sila'y madaig, maminamahal, ng kawalang gana sa lahat ng bagay. Tulad, maminamahal, ng pagdalo. Tingnan niyo po yung ating minamahal mga kapatid, parang nagiging immune sila na manunood na lamang diyan sa Facebook, sa live streaming natin sa YouTube. Alam niyo ba, maminamahal, na ang pinagsisigawan na isa sa pinakamahalagang aral na inaral sa atin ng propeta ng Diyos, ng ating minamahal at hinagalang na pastor, ang siyang isinisigaw ng ating dearly beloved Sister Tet Analisa, maminamahal, nang sabi niya, huwag kayong makontento sa panunood sa YouTube, huwag kayong makontento sa panunood ng Facebook. Kinakailangan dumalo kayo sa gawain. Kakaiba ang nandito kayo sa gawain ng mahal na Panginoon, dahil napakadali ninyong maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dito sa ating binasang talatang, sabi niya, maminamahal, ito daw binabanggit ng mga talatang ito. Ito daw po ngayon ang hindi napapansin nang sabi ng Biblia, ang hudyat ng muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Na siya'y malapit ng pumarito upang kukunin ang kanyang ang kanyang pinagbabanal, ang kanyang binabanal, yung kanyang talagang pinupuro. Ika nga, na sa atin ng mga napapakinggan ng mga mensahe, napakasakit ng mga mensaheng ito, pero tumutusok sa ating puso at isipan, ngunit naglilinis ng ating kaluluwa. Ito, maminamahal, ay nagliliwanag sa ating mga kaluluwa na kinakailangan pala ang mga aral na ito upang huwag tayong manlamig, huwag tayong manlupaypay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi na maminamahal, hindi niyo napapansin dito sa Amerika, 40% na lamang daw po, maminamahal, ang mga 60% na lamang daw po ang mga gawain na nananatili. 40% na daw po ang nagsarado.
At ang sabi niya, maminamahal, tuloy-tuloy na daw po at talagang hindi na magbubukas. 40%. Ibig sabihin sa 10, 6 na lang na mga gawain ang nananatili at yung 4 sarado na at tuloy-tuloy na daw na magsasarado. Gaano tayo kapalad, maminamahal? Kanina narinig ninyo, binalita sa atin habang nag-exhort tayo ng giving, lalo pang pinagpala ang Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil habang nagka-pandemic, nakabili pa tayo ng mga lupain, maminamahal, sa Visayas, sa Mindanao. Hallelujah! Ilang ektarya, 17 hectares, 19 hectares, 26 o 25 hectares na nandoon ngayon, maminamahal, tinatayuan ng ating mga bahay-sambahan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pinahintulot daw pala itong pandemic na ito upang makakilos ang mga anak ng Diyos. Hindi manatiling stagnant. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng ating beloved Tet, saan ka nakakakita? Desirtong lugar na grabe ang pagpapala. Magsusupply ng mga potato, mag-supply ng mga tomato, mga lahat ng uri, maminamahal, na mga araw-araw na ginagamit ng mga Amerikano at sa lahat ng buong mundo, Israel ang magsusupply. You can just imagine, desirtong lugar, paano sila pinagpala? Itong ating binasang talata, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kapag nakita na ninyo itong mga palatandaang ito, magbabantay na kayo, tumingala na kayo, dahil ang inyong kaligtasan ay malapit na. Pakibasa ang Lucas. Kindly, yung sinabi ko kanina, we are talking about, hallelujah, how to learn the parable of the fig tree. Atin pong pinag-usapan ngayon, maminamahal, learn the parable of the fig tree. Ito po, maminamahal, yung pong sumasalingsing na ating binasa kanina, nagbubunga na ang sabi nga nung araw, talagang sinumpa na malapit, bakit hindi nagbubunga? Pero ngayon, maminamahal, itong fig tree na ito na ating pinag-usapan ay walang iba kundi ang Israel. Kindly, pakibasa po sa aking binasang aking sinabing talata. Praise the Lord. Lucas 21:28 talon sa 31. Praise the Lord. Lucas 21, talatay 28 talon sa 31. Ito pong sinasabi, datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. 31, gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito na lang sa ating bansa, maminamahal. Ayan o, walang patid ang pag-aalboruto ng taal. Kinatatakutan, nasa alert level 3. Andyan, maminamahal, ang pag-aalboruto ng mayon. Mayroon pa tayong inaantay na Big Bang. Itong lahat ng ito, maminamahal, ay pagpapaalala sa atin na hindi na tayo pwedeng magpapatulog-tulog pa sa ating pananampalataya sa ngayon. Amen? Amen? Naging busy tayo. Naging busy bodies tayo sa lahat ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan. Nang sabi nga, maminamahal, ng tema na amin pong napag-usapan, maminamahal, kinakailangan daw pong tapusin na natin ang ating lakbayin ngayon. Hallelujah! Na huwag tayong patulog-tulog. Baka yung loved ones ninyo, yung nanay ninyo, yung tatay ninyo, yung lolo't lula ninyo, yung mga kamag-anakan ninyo, hindi pa natin nailapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon na ang panahon na kumilos ang mga anak ng Diyos. Andyan ang lahat ng mga palatandaan sa kanyang muling pagbabalik. Kailangan na daw po, maminamahal, na tayo'y humayo. Kinakailangan na daw po nating ipagsabi ang mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Na kung saan, hallelujah, paano tayo pinagpala sa ministeryong ito. Na dati-rati ang ating mga katawang lupa ay bulok na sa karamdaman. Punong-puno, maminamahal, ng mga problema. Amen. Hindi mabago ang ating mga pag-uugali. Pero ngayon, maminamahal, pinagpalang lubos. Pinagaling ang ating mga karamdaman, nagbago ang ating buhay. Grabe, maminamahal, nagiging kapakipakinabang na. At ngayon, maminamahal, nag-aantay pa tayo sa kanyang muling pagbabalik. Ngayon, nagpapatulog-tulog tayo.
Ngayon, maminamahal, pinababayaan natin, hallelujah, ang ating mga buhay espiritual. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Na-recall, maminamahal, doon sa aming napag-uusapan yung bata na na-pictures ng isang magaling na journalist. Grabe yung COVID-19, maminamahal, tinutukan talaga siya. Yung bata, maminamahal, na sa kabila na siya may COVID, isinisi pa rin siya, wala siyang ibang ginawa, kundi magpuri sa mahal na Panginoon. Hanggang matapos, yung batang yan, maminamahal, sa kanyang quarantine, nagpatotoo sa ating gawain sa dako ng Cebu. Ang sabi nila, ang daming naligtas, ang daming naniniwala, maminamahal, dahil hindi basta-bastang gawa ng tao. Dito sa atin, dito sa San Carlos, ilan ang biktima ng COVID-19 na pinapatunayan ng ating Diyos na hindi siya natutulog. Siya'y palaging suma sa atin. Napakalayo ng Malacanang, napakalayo ng kanilang mga lugar, nagpaabot lamang ng panalangin habang iniikot natin sa mga beloved elders, sa mga beloved workers, sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, ng kanilang mga beloved babies, maminamahal. Ang mga COVID victim na ito, na mga kapatiran natin, na sila mismo ang nagpapatotoo, sinasamahan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga panalangin, nagsigaling sila, hindi sila tinatablan. Hallelujah! Bagamat ang iba'y positibo na, ngunit ang ating mahal pa hindi nagpapabaya sa kanila. Binabantayan sila araw-araw. Kaya maminamahal, hindi natin binabantayan ang ating mga sarili. Kaya kinakailangan ngayon, maminamahal, tayo po'y magiging mapagbantay sa ating mga sarili. Last overnight, napakaganda ng ating pinag-aaralan, ngunit iilan ang nag-o-overnight. Wala kayo rito. Laging pinababantayan ang ating mga kilos, ang ating mga salita, ang ating mga ginagawa. Dahil alam natin, maminamahal, na ang pagbabalik ng Diyos ay napipinto na. Nandiyan ang sabi ng banal na kasulatan, sumasalingsing na, naging tinder na, hallelujah, ang fig tree. Nakita na natin na pinagpala ng lubos, hallelujah, ang Israel, na sa gitna ng desiertong lugar, nagbubunga at nagsusupply sila ng kasaganaan. Ganon din ang ministeryong ito dito sa Pilipinas. Kung inyong napapansin, hindi tumitigil. Nasa YouTube na, nasa Facebook na, palaging nagsishare ng mabuting balita ang mga mangangaral. Halin na abot na ang buong daigdig, buong Pilipinas sa pangangaral ng mabuting balita. Habang aming tinitingnan, maminamahal, ang bumabati sa ating mahal na pastor, ating beloved minister folks ng happy birthday, nagulat kami. Sa Bohol alone, around 10 or 11 outreaches. Sa Bohol lang yan. Sa Kabisayaan, nasaturate na ang Mindanao, maminamahal. 71 preachers ang nanonood sa isang ating panunood, maminamahal, ng ating SOM Preachers Annual Meeting. 71 preachers ang nanonood. Nasaturate ang buong Pilipinas, maging ang buong mundo. Naabot kami, dito lang kami. Pero sariwang-sariwa, kitang-kita namin, maminamahal, at ramdam namin ang banal na presensya ng ating malapay na suma sa atin. Ibig sabihin, nagbubunga na ang modern Israelites na sinabi ng propeta ng Diyos, ng huling propeta ng ating mahal na Panginoon. Pero napaka bagsik ng kalaban. Gusto ng kalaban, maminamahal, mag-intercede din. Gusto rin niyang magpapakilala. Gusto rin maminamahal na talagang sumisingit. Inaalis ang ating konsentrasyon sa napakahalagang bagay na ito na ating mga natutunan, ating natagpuan. Kaya mag-ingat tayo, maminamahal. Sabi ng ating pong pinag-aralan, hallelujah, last overnight, hallelujah, tayo daw po'y mag-pay attention at kinakailangan lamang lahat ng mamutawi sa ating bibig, lahat ng ating mga ginagawa, lahat ay magbibenepisyo, ang lahat ng mga mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ating narinig na kinakailangan iwasan ang pagdidibisyon sa kanyang iglesia,
ating nalaman, maminamahal, na kinakailangan wala na yung salitang tisod sa mga Kristiyano. Amen. Amen. Bakit? Ang tanong ko lang sa inyo, ang tanong ko lang sa lahat ng mga mananampalataya, maliligtas ka ba kapag ikay matitisod? Maliligtas ka ba kapag ikaw ay tatalikod sa paglilingkod sa Diyos? Amen? Kung ikaw ang nagkukos ng dibisyon, kung ikaw, tayo maminamahal ang nagkukos, maminamahal mga pag-aalinlangan sa mga kapatiran, tayo ba'y maliligtas dyan sa ating ginagawa na yan? Hindi ba tayo natatakot? Grabe na ang pangangaral at pangungusap ng mahal na Panginoon. Hindi na nagpabaya ang Diyos sa bawat mananampalataya. Amen. Minsan kasi, kapag ang ating tinitingnan, nako si Kuya Buboy na naman, ayan, sigurado may sipa na naman ako diyan. Alam niyo maminamahal, hindi pa tayo nasanay kay Kuya. Hindi lang Kuya, tatay pa ninyo, lulo ninyo. Talagang sa ating pong pagsisikap bilang ekstensyon ng ating dearly beloved and honorable parents in the Lord, gagawin namin ang lahat ng aming magagawa. Maagaw lamang namin kayo sa lahat ng mga panglilinglang ng dyablo. Talagang itong lahat maminamahal nangyayari sa mga panlalamig, palulupay-pay, mga katitisurang bagay, gawa ito ng demonyo upang kayo'y mawasak sa inyong pananampalataya, upang kayo'y mawala, maminamahal, sa totoong paglilingkod na ito. Amen. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, alalahanin ninyo, bantayan ninyo itong fig tree, itong igos, namumunga na. Amen! Hindi tayo pinababayaan sa gitna ng pandemya. Nandyan palagi ang ating mahal na Panginoon. Ano pang ating hinahanap? Ang ating pakay dito, tayong lahat ay magmana ng langit at ating maangkin ang buhay na walang hanggan. Kaya maminamahal, pinatitigil natin ang lahat, maminamahal. Halo na ng mga gawa ng kaaway sa ating paligid. Amen. Yung mga kalabit ng demonyo upang tayo'y wasakin. Amen. Basahin natin ang banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Mateo. Mateo, kabanatang 12, talatang 36 hanggang 37. Isunod po ang Mateo 7, 1 hanggang 6. At pakihanda po ang Juan 7:24 at ang ikalawang Korinto 5:10. Kindly, praise the Lord. Yung sa aklat ng Mateo kabanata 2, siyang talatay 36 at 37, ito pa sinasabi, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipinagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Amen. Tuloy-tuloy sa mga sinabi kong bersikulo, kung iyo pong na-memorize yun. Mateo 7, 1 hanggang 6. 1:6. John 7:24, pakihanda, at 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Praise the Lord. Mateo 7, talatay 1 hanggang 6. Ito pong yung nakasulat, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik, at kayo'y lapain. Lapain. Dito po sa aklat ng 1, kabanata po ay 7, talata po ay 24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ikalawang Korinto 5:10. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanata ay 5, talata po ay 10. Ito pong sinasabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo
upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, maminamahal. Maliwanag na pinag-iingat tayo sa mga bagay na ating binasa. Amen. Amen. Naalala ko, maminamahal, yung salitang narcissism. Ang sabi doon, maminamahal, yung salitang narcissism, ito po yung never take responsibility of what they say. Ang sabi dito. At itong mga taong ito, maminamahal, yung pong they always blame others. In other words, self-centered Christians. Ito, maminamahal, yung sinabi ng Mateo 12:36-37, Mateo 7:1 hanggang 6, John 7:24, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, reviewin ninyo yan, reviewin sa inyong mga tahanan, na dapat pag-ingatan ng mga Kristiyano. Kung kailan tayo pinagpapala, doon tayo naging busy para titingnan ang kamalian ng ating kapwa. Kung kailan tayo binubuhusan ng masaganang pagpapala sa kasalukuyan, amen, hindi tayo pinababayaan, amen. Imagine, yung kanyang nanay, kanyang kapatid, talagang may COVID-19 positive, sila mismo nag-aalaga sa mga loved ones nila na yan, direct contact. Kaya nga, 1 linggo, 2 linggo, talagang hindi sila, nagpaalam sa amin na hindi sila maka-attend dahil delikado. Kung magpositibo sila, di maikalat ang COVID-19 dito sa atin. Pero ang sabi nila, maminamahal, hallelujah, hindi kami nagkulang dahil hindi kami makadalo. Nanood kami sa ating webcast. Nakatutok kami at umaasa sa ating mahal na Panginoon. Hindi kami pinabayaan ng ating mahal na Panginoon dahil ang kamay ng Diyos suma sa amin. Tingnan niyo po, hindi naging busy bodies ang mga iilan. Kaya imbes magpakainit, yun na yung sinabi ng ating mga ngaral. Miyerkules, imbes na dalo ng gawain, andun sa mga mall, andun sa mga beaches, andun sa mga swimming pool, andun sa mga kung ano-anong mga ginagawa. Inuuna pa yung mga makasanlibutang gawa. Para sa inyong kaalaman, maminamahal, nakakatakot na. Dahil ang sabi ng ating binasang mga talata, minsan ang mga Kristiyano, parang nagpapatulog-tulog talaga sa kanilang pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, bago ka mamuna sa iyong kapwa, abay punahin mo muna daw iyong sarili. Amen. Baka mas matindi pa yung ginagawa mo kaysa yung pamumuna sa iyong kapwa. At yun ang pinagbabawal, yun ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon, huwag gawin sa kanyang mga tunay na mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naging busy bodies tayo sa mga bagay na yan. Itong pandemyang ito ay sinadya ng mahal na Panginoon para makapunta ka. Magkaisa na kayo ng mga loved ones nyo. Dapat pag-usapan ninyo ang mga himala ng Diyos na ginawa sa inyong buhay. Ang inyong laging pag-uusapan ay kung paano kayo, hallelujah, makadalo sa ating banal na gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil ito na ang pinagsisigawan. Ngayon nga, maminamahal, sabi ng ating beloved Tet, ang sabi niya, yung overnight prayer na yan na napakahalaga. Napakahalaga ng overnight ngayon. Maminamahal, iilan lang ang nandito. Halos magkapantay na nga ang dumadalo ng Miyerkules. Kinakalimutan natin yung overnight prayer ng sabi ng mala pastor, 3 araw ang kapangyarihan mong makukuha na para kang nag-aayuno. Na sa pag-uwi mo, may kapangyarihan ka, i-share mo yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay para maligtas ang nanay at tatay mo na hanggang sa kasalukuyan, hindi pa kumilala kay Kristo, hindi ka nag-overnight. Anong inasikaso mo? TikTok at email na isa rin po sa binanggit ng mga beloved babies. Ultimo, nandito sa loob ng gawain, nag-email. Ang sabi ng ating beloved Peach, para sa inyong kaalaman, mayroon ng na-demon possess
sa kapanunood ng email. Ito po ay leksyon para sa inyo. Ang sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kindly pakibasa, present your bodies a living sacrifice, holy unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin daw natin ang ating kaisipan. Dahil yang ML, yang TikTok, yan maminamahal, ay a kind of idolatry. Idolatria. Imagine, you cannot serve two master. Amen? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You are serving the Lord dahil nandito ka. Instrumentalist ka. Tumutugtog ka. Umaawit ka. Amen. Amen. Mayroon kang ginagampanan. Nag-aayos ka ng ating gawain para maibahagi natin sa iba. Tapos yung isang kamay mo, nag-i-email. Yung pag-uwi mo, nagtitiktok ka. Ang sabi ng mga beloved babies, maminamahal, gusto ninyong ma-demon possess kayo. Dito may nangyari na. May lumapit sa aking mga anak. Ang sabi niya, isang choir member, sabi niya, ate, natakot ako, nanginginig siya, maminamahal. Ang sabi niya, sa tagalan kong panunood ng Facebook, nagpi-Facebook lang, nagla-like lang yun, tumitingin lang sa Facebook, may lumabas daw doon na anyong demonyo. May sungay, may buntot. Grabing takot niya. Itinapon niya yung kanyang Facebook o yung kanyang cellphone. Sabi na, nanginginig siya. Anong gagawin niya? Imagine yun. Antayin pa ba natin yan na mangyayari sa atin na ma-demon possess tayo? May lalabas doon sa inyong mga pinapanood na may sungay, may buntot, at si Satanas mismo. Pakibasa ang talata na aking sinabi. Romans chapter 12 verse 1 up to 2. Kindly praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayo magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon upang malaman ninyo ang buong kung kaaya-aya pa ba ang iyong ginagawa sa paningin ng Diyos. Ito po ang nagbubulag sa mga Kristiyano ngayon sa kasalukuyan. Nadadivert ang kanilang isip, ang kanilang puso diyan sa mga bagay na sumasang-ayon na sa sanlibutan. Practice ng sanlibutan. Sabi ng mahal na Panginoon, I am holy. Be ye holy in all manner of conversation. Kinakailangan ang Diyos na tumawag sa iyo ay banal, magpakabanal ka. Ibigay mo ang iyong katawang lupang ito. Maging kaaya-aya sa kanyang paningin. Mag-iba ka daw ng pag-iisip. Kaya ang ating iniisip dito, kaya pala ang mahal na pastor, ang sabi ng mahal na pastor, open your mouth to praise the Lord. Ang ating bibig, ginagamit natin yan sa pagkain. Amen. Ginagamit natin yan sa pagsasalita. Amen. Amen. Ang ating bibig, ginagamit natin, ang sabi dito, sa pagpupuri. Dahil sa ating bibig, dito rin tayo husgahan. Ang sabi dito sa ating binasang talata, tayo daw lahat ay magsi-appear dun sa judgment seat of Christ. Pag umupo ka na doon, haharap ka na sa Diyos. Anong iyong sasabihin doon? Mahal na Panginoon, kahit tumutugtog ako, nag-i-email ako. Pagkatapos kong umawit sa iyo, mahal na Panginoon, nagtitiktok ako. You can just imagine kung hindi ka nahihiya, baka mukha mo, hindi mo na maiharap. Baka ikaw ay hindi makaharap doon sa judgment seat of Christ. Hindi ito biro, maminamahal. Hindi natin ito tinatago. Dahil ito na ngayon ang problema nitong henerasyon na ito. Kaya nakakatakot. Sa Amerika, ang bata, hindi mo na pwedeng gawa ni kahit pagalitan mo. Sasabihan ka kagad, oops, 911. Dito sa Pilipinas, kapag ikaw ay gagawa ng hindi maganda sa bata, oops, DSWD. Grabe! Anong nangyari? Sabi ng ninang ko, dito, yung apo ko ang nagtuturo sa akin. Abay, antayin pa ba natin yan?
Doon sa Amerika yun. Yung apo na daw magtuturo. Sabi ko, pinahintulutan ninyo. Habang kami kumakain, dinala kami sa restaurant, kumakain kami. Gusto ba natin yung ating mga anak na magtuturo sa atin? Abay, tingnan niyo yung mga anak ninyo. Ni maghugas ng pinggan, hindi marunong. Di magsaing, hindi marunong magsaing yan. Ni magsibak ng panggatong. Ni kumuha ng tubig para pangsaing. Ni magsaing. Saan ka nakakita? Nung araw kami minamahal ako, hindi pa ako nag-grade 1. Grade 1 ako, 5 years old. Hindi pa nag-grade 1, mga 4 years old pa lang, marunong na akong magsaing. Kasi 5 years old, grade 1 na ako eh. Marunong na ako magsaing, ako na nagsaing ng pangkalahatan. Minsan pag wala pang maisaing, ako pang maghahanap ng sasaingin. Pupunta sa bukid, kukuha ng banana, yung saging. Bubunot ng mga kamuting kahoy, kamuting baging. Ako pa naghahanap. Imagine, 4 or 5 years old. Ngayon, 10 years old, 12 years old. Sinasamahan pa ng nanay doon sa CR para kaukawan kapag nagsi-CR. Pinapaliguan pa ng nanay dahil hindi pa marunong maligo. Pagkatapos ngayon, dahil sa batas natin, may DSWD, hindi na natin matuturuan. Por Diyos, por Santo, ano nang nangyari? Nabaliktad ang mundo. Latest lang, maminamahal. Ngayon lang, ipinaabot sa akin. Nagbabanta na daw po ang Vatican at yung presidente ng Amerika na magti-take over para magkaroon na ng one world government. Nakakatakot. Tapos ngayon, sige pa tayo. Oh, matagal pa. Sabi nga nating preacher ng ating mga ngaral lang sa overnight nung Wednesday. Matagal pa. Hindi pa magbabalik. Matatapos pa ako sa kurso ko. Maging inhinyero pa ako. Magiging doktor pa ako. Maging nurse pa ako. Ano pa? Abay mga minamahal, hindi natin ipinagbabawal yung inyong ginagawa ninyong pag-aaral. Ang atin pong iminumulat dito. Ang sabi na ng Biblia, tingnan na ninyo ang puno ng ulibo. Dati-rati walang pakinabang yan. Sinusumpa nga ng Diyos. Pero ngayon sumasalingsing na, nagbubunga na. Ang dami ng bunga. Ganon din ang ministeryong ito, nagbubunga na. Tayo na lang hindi nagbubunga. Anong gagawin natin? Mahuli na tayo. Kaya pagtunog ng trumpeta, isang tiyak na bagay, maiwan ka. Maiwan ako, maiwan tayo. Kaya salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Salamat sa ating mahal na pastor. Salamat sa kanyang mga beloved babies. Palagi kaming pinaalalahanan. Palagi kaming nagpapaalala sa inyo. Hindi kami nagpapabaya na basta-basta na lamang iwanan kayo. Iwanan natin ang mga Kristiyano na minsana nang nakalasap ng kabutihan ng Diyos. Minsana nang pinagpala ng mahal na Panginoon. Anong ating maigaganti? Ano ba ang ating maigaganti sa ating Diyos na naghirap sa krus ng Kalbaryo, alang-alang na ikaw ay maligtas? Disin sana ikaw ay magpapasa ng krus na napakabigat, na ang laman ng krus na yan ay kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Pero si Jesus ang nagbata, pinasan ang krus, hallelujah, nilalatigo siya, sinasaktan, hallelujah, binubugbog, hanggang makaabot doon sa Golgota. Pagdating doon, ipinako pa. Ipinako dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat. Ngayon, binigyan na tayo ng kapaliwanagan. Tayo na'y inalis sa lusak ng kasalanan. Tayo na'y mga Kristiyanong tunay, tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Bakit hindi natin ito pagyamanin? Bakit hindi tayo kikilos? Ngayon na ang panahon, maminamahal. Huwag mo nang ipagbubukas. Ngayon ang panahon para gamitin mo ang lakas mo, ang isip mo, ang puso mo. Paano mong mailapit ang pinakamamahal mo sa buhay, sa paanan ng mahal na Panginoon, upang ikaw at sila sama-sama tayo sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Ngayon, 2 aking importanteng sasabihin. 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 2
Kanina sinabi ko yung narcissism. Dapat maminamahal, huwag tayong mag-uugali ng ganun. Itong pangalawa, minsan talagang nagmamadali kasi masyado. Dahil ngayon maminamahal ay talagang kung pupwede lang, yung gustong mo papagamit sa gawain ng mahal na Panginoon ay gamitin na. Dahil nandito na tayo sa huling panahon. Wala nang ipinagbubukas pa. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagpapagamit, kailangan magamit agad. Ngunit nagbibigay din pala ng babala ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa lahat ng mga pinagkatiwalaan, sa lahat ng mga pinagpapala na nagiging katuwang ng ministeryong ito, kasama kami, kasama ang ating lahat ng mga beloved elders, ating mga manunugtog, mga mang-aawit, at ang sabi ng banal na kasulatan, mag-ingat lamang na huwag basta-bastang bigyan ng posisyon karakadaka ang mga nubis, mga baguhan. Di natin nababantayan. Namamayagpag na pala yung ating mga, kailan lang natin napagkatiwalaan, atin pong sinusubukan. Sabi maminamahal ng banal na kasulatan, huwag palang basta-basta na pagkatiwalaan karakadaka dahil sa mga baguhan nga, magkaroon ng pride. Dahil itong narcissism, naging self-centered, may ego yan, may pride pa. Yun pala kapag mga baguhan, hindi nga natin nababantayan dahil baguhan, akala nila sila na ang gumagawa. Nagpipreach ang iyong abang lingkod dito, hindi para sa aking kapakinabangan, kung hindi pakinabang ng Diyos. Dahil kapag tayo maniwala, magtiwala, ating sampalatayanan ng mga salitang ito, lahat tayo'y makinabang. Yun ang sinabi ng ating mga ngaral last overnight. Ang nangyayari, maminamahal, marami ng pinagkatiwalaan, akala nila sila na ang gumagawa. Hindi nila nababantayan, hindi natin nababantayan na nagkaroon na pala ng pride, nagkaroon na pala ng ego. Dahil sa pagiging baguhan, ipinagkatiwala karakadaka. Yung ipinagkatiwala sa kanila ngayon, anuman ang kanilang mga ginagampanan. Mag-ingat din pala tayo, sabi ng banal na kasulatan. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Basahin po natin ang unang Timoteo, kabanatang 3, talatang 6. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanatay 3, talatay 6, ito po ang nakasulat, hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Amen. Amen. Sinabi riyan, maminamahal, not anubis. Dahil nga daw hindi nababantayan, baguhan pa, masyadong mabigat ang responsibilidad na inatang natin. Nabigla yata. Amen. Hindi lang po yan sa mga ngaral. Hindi lang po yan maminamahal sa mga obispo. Hindi lang po yan sa mga diakono. Hindi lang po yan maminamahal sa lahat ng ating mga nag-assist. Kung hindi lahat ng nagpapagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung problema, maminamahal, gusto nga nating, dahil mainit, kala natin, hindi natin nababantayan talaga. Kaya talagang ang mahal na Panginoon talaga ay palaging nariyan, nag-on guard palagi. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya may mga mensahe tayo na sinasabihan tayo, on guard always sa ating mga kaligtasan. Maging on guard tayo. Amen. Guardiyahan pala natin palagi. Hindi nababantayan ibang lingkod maminamahal. Dahil medyo, tayo naman ay talagang umasa. At may pananampalataya. At talagang sa pananampalataya, lahat ng bagay ay nagagawa. Amen. Hindi natin nababantayan. Kaya pala, minsan kapag nasisita na, nangangatwiran pa. Kapag nasisita ka, na itutuwid ka, huwag ka ng mga tuwiran. Dahil kung mga tuwiran ka, kapag sinita ka, kapag pinagsabihan ka, ang tawag sa iyo ay nubis. Baguhan lang. Kaliligtas mo lang. O kakatiwala lang sa iyo. Kapag ikay tinutuwid, kapag ikaw ay pinagsabihan, magpasalamat ka. Umuo ka lang ng umuo. Sumunod ka lang ng sumunod. Dahil ganun din kami. Ganun din yung ating mga beloved elders. Nung araw maminamahal, ang sabi ko nga nung dumating ako rito, anong mga pinagagampanan ninyo? Song leader. Manalangin. Paminsan-minsan, testimony leader. Ang exhortation, hindi talaga nilang naranasan. Kaya ang exhortation is just like preaching the Word of God na.
Nung dumating ako, sabi ko, tulungan natin para hindi tayo mahirapan. Pagdating ng araw, magagamit sila. Di talagang aming pinapatayo, tinuturuan. Kahabagan ng mahal na Panginoon, habang nagpapakumbaba, sino yung nagpapakumbaba? Kapag sinisita, kapag pinagsabihan, sumusunod ka agad? Amen? Pinagpalang lubos. Dahil ilang taon na tayong magkasama, 21 years. Imagine, hindi ngayon, sino nakinabang? Di tayo. Totoo yung kanilang minimensahe na kapag tayo sumusunod, nakikinig, pag nagkamali, humingi ng tawad, tanggapin ang ating mga pagkakamali, walang sinasabi. Tupa. Di ba ang tupa? In-example na sa inyo, may dalawang nalubog sa putikan, isang kambing, isang tupa. Ang isang tupa, hindi gumalaw hanggang dumating yung kanyang may-ari. Pero ang kambing, galaw ng galaw, nagmumura pa. Halos ulo na lang ang natitira sa kamumura. Ay di, madaling nasagip ang tupa. Dahil ang tupa, sandali lang kinuha. Nakahon agad. Pero ang kambing, buong katawan, nakalubog. Palag ka ng palag. Salita ka ng salita. Wala kang natutunan. Nubis ka. Ang tupa, lang ng nahulog. Sabay silang nahulog. Walang nagawa, walang imik. Kinuha ng may-ari, pinagalitan. Hindi ka kasi nag-iingan, anak. Sabi, walang ginawa. Amen po, praise the Lord. Yung isa, murmur ng murmur, salita ng salita. Ay lalong hindi nagagamit. Nobis kasi. Baguhan kasi. Amen. Ibig sabihin, ganyan natin ma-identify ang Kristiyano. Kaya maminamahal, diyan mo malalaman na ikaw ay matagal ng Kristiyano. Bagamat nasasaktan, bagamat na pangangaralan, praise the Lord pa rin. Kaya sabi ng Pastor, open your mouth to praise the Lord. Buksan lang iyong bibig upang purihin ng Diyos. Tingnan nyo, pag pinapupuri kayo, pag pinagsisigaw kayo, paano lalayas ang masamang espiritu? Pag nagbe-praise the Lord kayo, praise the Lord, hallelujah. Dapat, praise the Lord! Hallelujah! Pagka nag-review ka, ahas, mamatay ka sa pangalan ni Jesus. Paano mamatayan? Hindi nga nakaabot sa likuran mong busis mo. Pag sinabi mo, ahas, mamatay ka sa pangalan ni Jesus. Patay ang ahas. Ngayon, pag pinapapalakpak tayo, gaganon-ganon lang. Pag pinasisigaw ng, praise the Lord. Hindi po nagsisigaw ng praise the Lord. Alam niyo, praise the Lord, makapangyarihang salita. Hallelujah! Makapangyarihang salita. Paano ka ma-revive? Paano ka lalakas? Pagdating dito, lalamya-lamya ka. Pag pinagpupuri, jumping na dito. Jumping na yung katabi mo. Tulog ka sa upuan. Nagpupuri na, naglalaway pa rin. Grabe na, is bubbling na. Pagkatapos ikaw diyan, sa gilid, tulog na tulog pa. Lalo pag overnight. Wala. Hindi ka dadaluyan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Tingnan yung mga maiinit. Laging talagang on fire. Hindi makalapit ang demonyo. Dahil pagsisigaw pa lamang sa pangalan ni Jesus, mag-hallelujah pa lamang yan. In Jesus' name. Ang layo na ng milya-milya. Ang demonyo, pati si Satanas sa impyerno, nayayanig. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal. Hallelujah. Panahon na. Panahon na. Na kinakailangan gumising na. Huwag na tayo magpabaya. Amen. Andiyan na ang pagpapala. Pinagpapala ng Israel. Amen. Amen. Tingnan niyo po, saan ka nakakita? Bago makapasok yung mga bomba ng Palestines, lahat ng kanilang mga kalaban, sasabit doon sa kanilang gilid-gilid. Mayroon silang anti-weapon doon para lang pumapasok na bala, hindi man lamang makatagos doon sa kabila, parang may spring diyan, binabalik din sa kanila, kawawa sila. Grabe ang pagpapala, grabe talino. Makikita natin. Anong pagkakaiba natin? We are the modern Israelites. Saan ka nakakakita? Nakikita ninyo, narinig ninyo, yung kasama sa trabaho ng ating mahal na kapatid, Director, wala na. Ilang araw pa lang, magkakasama sila palagi. Andun palagi sa misyon ng kanilang trabaho, pero protektudo at protektado ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay.
Grabing pagpapala yan. Hindi natin alam ngayon, amen, kung sinong ating kaharap. Mamamalingki ka, pupunta ka sa mall, mamimili ka sa grocery, hindi mo alam yung katabi mo pala. Yan, no? Sa Australia, pinasok ng mga bagong variant ngayon, ang Australia. Dinaanan lang yung stewardess, dalawang stewardess, pumunta doon sa pamilihan. Mayroon doong isang senior citizen, nagkakapilang, nahawaan, lahat. Natatakot ang buong Australia ngayon dahil may varianta na kagaya ng kinatatakutang variant diyan sa India. Grabe, nakakatakot. Pero tayo, protektado. Kahit saan kayo nagpupunta, kahit saan tayo pumupunta, walang nakikialam sa atin. Gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito tayo, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Nandiyan ang pag-iingat ng ating Diyos na buhay, amen? Nagkakatrangkaso tayo. Grabe, isang buwan na trangkaso. Pero Miyerkules, Biyernes at Linggo, sama-sama nandito tayo, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Grabing pagpapala yan, amen? Dahil natatakot tayo, baka magbabalik ang Diyos. Hindi tayo madatnan ng kanyang pagdagit sa kanyang mga banal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Revelation chapter 3, verse 15 and 16. Kindly, last two verses. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 3, talatay 15 hanggang 16, ito pong sinasabi, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Di ka natatakot? Hindi ako matatakot? Hindi tayo matatakot? Ayan, minamahal. Nakikita na malapay ng ating kalagayan. Naging malahininga tayo. Hindi mainit, hindi malamig. Yun na yung sinasabi ng inyong mga tumatayo dito sa pulpito. Basta lamang matapos ang gawain, makadalo ng Miyerkules, nandito ako, ma'am, sir, present. Mahal na Panginoon, present. Kuya boy, present ako. Mines, present ako. May pakita lang natin ng ganon. Mga beloved elders, andito ako. Nagiging passive. Pagkatapos, uwi. Pagdating sa bahay, parang inuulit lang ko na sinasabi, oh, nandito na ako sa bahay. Walang nangyayari. Hindi man lamang pagdating dito, puspos ng Espiritu ni Kristo. Amen. Pag-uwi, yung kanyang natutunan, yung kanyang narinig, ipinamahagi pa sa kanyang kasambahay, sa kanyang kapitbahay, sa lahat ng kanyang naririnig, na nakakausap sa trabaho, kinabukasan, ipinamahagi. Yan ang mga Kristiyanong pinagpala. Yan ang mga Kristiyanong minamahal, na tulad nitong sinabi na puno ng igos, na nananalingsing na, talagang namumulaklak na, nagbubunga na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo ang modern Israelites. Amen. Grabe, mga pagpapalang tinatamasa natin. Saan ka nakakakita? Grabe pala maminamahal. Hindi basta-basta, akala natin tayo lang pinagpapala. Sabi nga ng mga nagpapatotoo, bakit ang Diyos ba diyan sa Amoranto, Diyos sa Maynila, at Diyos natin magkaiba? Diyos natin, Diyos sa Amoranto, Diyos sa Visayas at Mindanao, magkaiba? Iisang Diyos yan, nating sinasamba. Kung pinagpapala ang Metro Manila, kung pinagpala tayo, kung pinagpala ang Mindanao, ang Visayas, lahat ng Kristiyano ay pagpapalain. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Kaya dito sa huling talata, dito sa Amos, Kabanatang 4, talatang 9 hanggang 13. Dinig kayo maminamahal. Pakinggan ninyo ito. Upang tayo po'y magtanda na tayo po ngayon ay pinaghahanda na ng ating mahal na Panginoon. Rapture will take place anytime now. It is not Jesus coming soon. No. Jesus is coming na. Wala nang soon. Wala nang very soon. Jesus is coming. Talagang parating na ang mahal na Panginoon sa ayon natin sa gusto. May mga palatandaan na tayo. Itong palatandaan na aking sinabi, yung igos
na ang Israel ang tinutukoy at ang modern Israelites na pinagpapala na dito sa Pilipinas. Ito na ang binabanggit ng banal na kasulatan. Basa, kindly, praise the Lord. Aklat po ng Amos, Kabanatay 4, talatay 9 hanggang 13, ito pong nakasulat, aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag, ang karamihan ng inyong mga halaman at ng inyong mga ubasan at ng inyong mga igusan at ng inyong mga ulibuhan ay nilipol ng tipaklong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto, ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak at dinala ko ang inyong mga kabayo at aking pinaalingasaw ang baho ng inyong kampamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomora, at kayo'y naging gaya ng dupong na naagaw sa apoy. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel. Sapagkat narito, siyang nagaanyo ng mga bundok at lumilikha ng hangin at nagpapahayag sa tao kung ano ang kanyang pag-iisip na nagpapadilim ng umaga at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa ang Panginoon. Ang Diyos ng mga hukbo ay siya niyang pangalan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga salot ngayon, maminamahal sa mundong ating ginagalawan, na sinabi ng banal na kasulatan, lahat, wala nang hindi nangyayari. Nakakatakot. Sa Canada, mayroon ng isang area diyan, maminamahal. Araw-araw may namamatay, hindi nila alam. Sobrang init, hindi bababa sa 200. Ngayon, tag-araw, tag-ulan na. Di ba tag-ulan na? Tingnan nyo. Ang init, uulanin tayo ng 1 araw, 2 araw, iinitin ka ng 3 araw, 5 araw, biak ang lupa. Terribly. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi pa rin kayo manumbalik. Hindi kayo magpakumbaba. Hindi pa rin kayo aamin sa inyong mga panlalamig, inyong panlulupaypay. Ang rason ninyo, natitisod kasi ako kay Kuya Buboy. Bakit? Si Kuya Buboy bang magliligtas sa inyo? Di ba ang mahal na Panginoon na iyong pinaglilingkuran? Amen? Amen? Binanggit ng ating mga ngaral nung overnight. Ang sabi nga nating beloved Mama Dear, pag yung aking kinatitisuran, yung aking kinagagalitan talaga, puwing sa aking mga mata. Pero araw-araw, andyan, sa harapan ng ating beloved Mama Dear. Dahil kasama namin, prayer warrior. Pero ang sabi ng ating beloved Mama Dear, ngayon ko napatunayan, kailangan pala na intindihin at unawain natin, paalalahanan sila, pakamahalin sila, kahit puwing pa sa ating mga bibig, ating mga mata, kahit talagang kapag nakikita mo, sabi pa sa Bisaya, musurok ang imong dugo. Ibig sabihin, maminamahal, bubukal yung iyong dugo kapag nakita mo. But yet, you must have to love Him. You must have to love her. Ibigin mo sila, pakamahalin mo sila, arugain mo sila, dahil ibig natin na lahat tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi na panahon ngayon na makapagkanya-kanya. We are our brothers and sisters keeper. Bakit ganun ang mga pangangaral ng iyabang lingkod? Ngayon, maminal sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ini-interpret ito ng dahan-dahan at inuunti-unti, nilalighten ng ating beloved elders para maunawaan ninyo na mayroon tayong inaantay na magbabalik para ating pagsulitan sa lahat ng bagay na anong mayroon tayo, anumang ating mga ginagawa. Ang dapat nating gawin, pakamahalin natin ang mga mangangaral. Ang sabi ng ating beloved Ted, darating ang araw, mayroong 2 klaseng pamin. Pamin sa pangaral ng mabuting balita at pamin na wala ka na talagang literal na makakain. Habang naririnig pa ninyo ang boses ng mahal na Panginoon ginagamit, kinakasangkapan ang mga mangangaral. Pakamahalin ninyo ang mga mangangaral na ito.
Pakamahalin ninyo ang nagsisikap na maturuan kayo. Sino pang magtuturo sa atin? Lahat tayo ay talagang patungo na sa impyerno, patungo na sa walang hanggang kapahamakan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay laging nangingibabaw. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay laging nariyan para kausapin ang bawat mananampalataya. Di na panahon ngayon para magpasisod-tisod pa. Di na panahon ngayon para magdadamdam ka pa. Panahon na ngayon na magpakainit ka upang tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Lord Jesus. Paki-string yung yung paki-drum yung string para hindi namin masundan. Now, the end is near. Everybody must prepare. Now, the end is near. For every day, Jesus is coming to get all the sins. Now is the time to prepare. He said, watch and pray that ye may enter not into temptation. He said, watch and pray, for no one knows the time. Is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Sun and moon will be darkened. The stars will fall. Earthquakes and water turn to blood. So now is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Now the end is near. Everybody, hallelujah, hallelujah, must prepare. Now the end is near for everything. Jesus is coming to get all the saints. And now is the time to prepare. Hallelujah, 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 hallelujah. He said, watch and pray that you may enter not
in temptation, and he said, watch and pray, for no one knows the hour. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So now is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Sun and moon will be darkened. The stars will fall. Earthquakes and waters turn to blood. Oh, now is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, maminamahal. Ano pang ating inaantay? Gusto pa ba natin ang Diyos mismong bababa sa atin para magsabi, anak, tama na yung ginagawa mo, tinatapi ka, hindi na mangyayari yun. Naalala ninyo yung sinabi ng banal na kasulatan na yung mayaman at yung pulubi na si Lazaro? Ang sabi ng mahal na Panginoon, alalahanin mo anak, nung ikaw ay nandun sa karangyaan, si Lazaro palagi nagsasabi sa iyo, nagpapaalala sa iyo. Hindi ka nakikinig. Sabi ng mayaman, suguin mo si Lazaro. Itubog lamang yung kanyang kamay doon sa tubig. Dito sa aking dila, maibsan man lamang ng kakaunti ang alab ng init dito sa impyerno. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi pwede anak. Nangatwiran pa siya. Pwede ba? Mayroon pa akong 5 kapatid doon, mapaalalahanan sila. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-alala. Mayroon ng mga preacher, mayroon ng mga elders, mayroon ng mga propeta, mayroon ng mga pastor, mayroon ng mga guro na magsasabi sa kanila. Ikaw at ako ngayon ay pinaghahanda ng mahal na Panginoon. Dahil first trip lang ang pagtunog ng trumpeta para dagitin ang mga banal. Wala nang second trip. Pag hindi ka makakasama dito, sayang yung ilang taon mong binubuno. Pinagsasakripisyuhan na hindi mo makasama ang mga pinanal ng Diyos para dagitin niya, para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag mong sayangin, kapatid. Habang may panahon ka pa, may panahon pa ako, may panahon pa tayo. Seryosohin natin ang napakahalagang bagay na sinabi ng pastor ng Diyos, ng propeta ng Diyos. Salvation is the greatest matter of importance. Ang kaligtasan mo, kaligtasan ko, kaligtasan nating lahat ay napakahalaga sa lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito. Huwag mong ipagpapalit sa galit mo. Huwag mong ipagpapalit sa ego mo. Huwag mong ipagpapalit sa pride mo. Kung marunong kang magpakumbaba, ipakita ang pagbabago. Ipakita na ikaw talaga ay nagsisikap para magampanan ang lahat ng ipinapaganap sa iyo. Pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Ahunin ka, itatayo ka ng ating Diyos at hindi ka niya pababayaan. Dahil ikaw ang kanyang pinagsasakripisyohan sa krus ng Kalbaryo.
Ikaw ang napakabigat na krus na kanyang pinapasan doon sa Golgotha. Tapos ng pinagsasakripisyohan naman ng Panginoon, huwag na tayong magpadagan pa. Huwag na tayo magpapasan pa. Ibaling mo ang atensyon mo sa mga hindi pa mananampalataya, dalhin sila dito upang atin maisama sa pagbabalik na malapain magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag mong pag-initan ang iyong kapwa mananampalataya na nagsisikap na magampanan ang kanilang tungkulin. Gusto nilang magmana ng langit. Kaya maminamahal, panahon na dapat umahon tayo sa mga maling persepsyon sa buhay. Sa hapong ito, bago tayo sasama sa huling hapunan, ating Holy Supper, na lagi natin ginagawa sa tuwing unang linggo ng buwan, sikapin mong nakakasigurong pinatawad ka ng mahal na Panginoon. Dahil kung hindi, baka magkagaya ka sa ating pinag-aaralan. May panahon pa para tayo magbago, magsikap. Kahit tayo nang nag-iisa na nagkatayo, basta nasa katuwiran ng ating mahal na Panginoon, higit kang pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Dakilat mo pagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat dalangin na aming minamahal na Pastor Will Distrad Almeida and our beloved children, narito kami, mahal na Panginoon, upang magpasalamat sa mensahe ng kaligtasan na aming napakinggan sa hapong ito. Alam ko, mahal na Panginoong Jesus, napakabigat na unawain, ngunit gumagaan ang aming pakiramdam dahil natuto kaming magpakumbabat, sumunod, tumanggap sa aming mga kamalian. Kaya naman, mahal na Panginoon, kahabagan mo ang aking minamalinibig ng mga kapatid na narito. Tulungan mo sila sa kanilang mga pagsisikap. Madatnan kami, mahal na Panginoon, na gumagawa sa iyong banal na kalooban, may takot sa aming mga puso. Naging matapat sa lahat ng bagay na ipinag-uutos sa amin. Sumusunod kami sa lahat ng mga palatuntunan. At sa mga hindi, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila. Ipaunawa mo sa kanila na tama na ang panahon ng paggawa na hindi kaya-aya sa iyong paningin. Kahabagan mo sila, huwag silang pabayaan. Ayaw namin silang mapahamak. Ibig namin kami sa lahat, sama-sama sa salubong sa iyo upang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, sa mga kanya-kanyang kahinaang taglay. Dagdagan mo ang aming kasipagan sa aming pananampalataya, sa aming pagpupuri, sa aming pagdalo, sa aming pagbibigay, sa aming pamumuhay ng kamay kabanalan, sa pagdadala ng mga bunga sa aming banal na gawain, sa pagdalo sa iyong banal na gawain, at pag-ibanghilyo ng iyong mga salita sa mga nangailangan pa ng kaligtasan. Kahabagan mo ang lahat ng mga narito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil alam namin, hindi kami tagalupa, hindi kami tagamundo. Kami may tahanan sa langit na inihanda upang kami magmana ng buhay na walang hanggan. Sa hapong ito, mahal na Panginoon Jesus, tulungan mo kami. Panghawakang matibay ang aming pananampalataya. Masumpungan mo kami. Perpekto sa iyong banal na harapan. Kaya-aya, katanggap-tanggap, sumusunod, nagpapakumbaba, at nagpapasakop, ginagawa ang banal kalooban sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida. Dinidalan ko ang lahat ng ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ipatong inyong mga kamay sa ulo, yung kaliwa sa parte ng karamdaman, ang kanan sa ulo. Banggitin ang inyong mga kahinaan, mga panlalamig, panlulupaypay sa pangalan ni Jesus.
Lahat ng uri ng mga karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, leukemia, hallelujah, TB, tuberculosis, diabetes, hallelujah, asthma, sa pangalan ni Jesus, cancer, sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sicknesses, diseases, doubts and unbelief, appendicitis, hallelujah, hallelujah, katigasan ng ulo, cast out in the mighty name of demonyo, kahirapan, cast out, cast out, cast out, cast out, be healed, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we're healed right now. Be prosperous in Jesus' name. Hallelujah. Be joyous in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maging masayahin, mga minamahal. Amen. Huwag magpadaig sa kalungkutan. Amen. Amen. Praise the Lord. Itaas ang dalawang kamay. Huwag mag-alinlangan. Tumalo na 3 beses sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. At angkinin. Angkinin ang lahat ng iyong hinihiling. Walang imposible sa Diyos. Ipinagkaloob na sa inyo. Ipinagkaloob na sa ating lahat. Sabay-sabay tayo bilang pasasalamat. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus! I love you, my dear Jesus. We love you so much. My dear Jesus, we give all the glory and honor unto thee. Lord, great, worthy to be praised forever and ever. Brother Noel, para po sa ating Holy Supper. Purihin natin mong napakabait at pinakamamalapayan ni Kristo. God bless you, beloved ordained preacher, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At habang ipinamamahagi ang tinapay at ang katas ng ubas na sumisimbolo ng kabanal-banalang dugo natin mong pinakamamalapayan noon, patuloy tayong makipag-ugnay sa ating mong pinakamamalapayan ni Kristo. At we see to it, mga minamahal ko, that we are all worthy. Maging karapat dapat, mga minamahal ko, na makisalo sa isang sagradong bagay na ito, mga minamahal ko, ang ating buong banal na hapunan. Umawi tayo sa Siya sa ating mo, Jesus. Hallelujah. Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking
Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At kung nasa atin na, hawak-hawak na natin, mga minamahal ko, ang tinapay, arang katas ng ubas, mga minamahal ko, hallelujah, ay atin na pong, mga minamahal ko, hallelujah, sa gawa. Ang banal na hapunan ito, mga minamahal ko, hallelujah, nagpapaalala sa atin. For the greatest sacrifice na mala Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, para lamang tayo matubos sa ating pong mga kasalanan. Let us be worthy then to partake, ang sabi ng banal na kasulatan, sapagat ang mga hindi karapat dapat, mga minamahal ko, ay maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na nagkakasala sa laman at ng dugo ng Panginoon kung hindi sila karapat dapat. Meron tayong kinikimkim na mga sama ng loob. Meron tayong mga pagkakasalang still unforgiven. Meron tayong mga kaalit, mga minamahal ko, hallelujah, na hindi pa natin nilalapitan. Huwag tayong sumalo, sapagkat hindi tayo magiging karapat-dapat. Mga minamahal ko, hallelujah. At habang kasalo ng mahal na Panginoon, ng mga 12 apostoles niya, mga minamahal ko, ay siya'y kumuha ng tinapay at ito'y pinagpira-piraso na sumisimbolo, mga minamahal ko, ng kanyang katawan na pagluluray-lurayin, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa krus ng Kalbaryo. You can just imagine, mga minamahal ko, how many weepings. Ang sabi nga, mga minamahal ko, sapagat ang mga Romanong sundalo ay hindi naman talaga nag-o-observe, mga minamahal ko, ng Jewish culture, mga minamahal ko, na hindi dapat lalagpas sa 40, mga minamahal ko, na latigo, sapagat yun ay para sa kriminal, mga minamahal ko. Ngunit mga minamahal, hindi natin alam, sapagat hindi nga nila ino-observe ang kultura niya, ay lumampas halos, mga minamahal ko. Nagkaroon ng maraming pasa ang mahal na Panginoon. Kinoronahan siya ng tinik, mga minamahal ko, ng mabaon hanggang sa kanyang bungo. Gaano kasakit ang mga naranasan na yan ng ating mong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sinabi, mga minamahal, kinakailangan pong ito'y mangyari. Isaiah chapter 53 verse 5. Ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng talatang ito. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan nga ng Kanyang mga latay, ng Kanyang mga sugat, ay nagsigaling tayo. Habang hawak-hawak naman natin ang katas ng ubas na yan, akala natin ordinary grape juice. Ngunit yan ay sumisimbolo ng kabanal-banalang dugo na ating pinakamamalang Panginoon. Hindi lamang yan. Ang sabi, mga minamahal ko, Jesus Christ died from the loss of blood
Alam natin, mga minamahal ko, John chapter 19 verse 34. Nung sinigurado, mga minamahal ko, ng mga kawal na siya ay patay na. At siya ay muli, mga minamahal ko, sinaksak sa tagiliran. Patunay na, mga minamahal ko, Jesus shed His blood for us. Sapagkat ang lumabas na lamang sa kanyang tagiliran ay kaunting dugo at puro tubig, mga minamahal. Mga minamahal ko, hallelujah, ating alalahanin ang dakilang sakripisyo ng ating pinagkamamahal ng Panginoon sa tuwing tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nasa banal na punan ito. What do we remember? It is not just an ordinary piece of bread and not just an ordinary grape juice nating kinakain at iniinom. Ito mismo ay ang buhay ng mahal na Panginoon during His earthly ministry. Ang sabi, mga minamahal ko, life is in the blood. Ang buhay ay nasa dugo. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sabi nga natin ang pinakamamahal ng Panginoon, ang sino mang kumakain ng tinapay na ito, ang sino mang kumakain ng laman, ng aking laman, ay may buhay na walang hanggan. Ang sino mang umiinom ng aking dugo, ay hindi na mauuhaw kailanman. At mga minamahal ko, hallelujah. Atin na pong mga minamahal ko, hallelujah, umpisahan ang banal na hapunan. Ngunit tayo po muna ay dumalangin. We see to it, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong mga pagsalaksa, mga kasalanan, ay napatawad ang malabahinaw, nalinis na tayo sa lahat ng ating mga karumihan para tayo po maging karapat-dapat. Dakilang Diyos sa magbanal, mga pangyarihan sa lahat. Narito po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Gawin mo po kaming karapat dapat na sumalo sa isang sagradong bagay na ito, mahal na Panginoon. Forgive our sins, O Lord. Forgive our transgressions, mahal na Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Sa pangalan ng panalangin, ang iyong tao nilang isan, ng aming minamahal Evangelista Wildis Nadalbeda. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 11, talatay 23 at 24. Ang sabi rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nang ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Do this in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hallelujah, hallelujah. Dito sa talatang 25, nang ganun pa rin talata, mga minamahal. At gayon din naman, hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisidong sa pag-aalala sa akin. Drink this in remembrance of me. Sa landas ng pagtungo doon sa Jerusalem, mga tao ay nagtungo at naghintay at nang mapagmasdan nila si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinik, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y maririnig. Sa landas ng pagparusa na tinahak ni Jesus,
namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay ilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis nang tayo'y lumilis. Sa krus na lupa ang kanyang pasanin. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Ang langit ay ilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis nang tayo'y lumilis. Sa krus na gitna ang kanyang pasanin. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay ilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Praise the Lord. Kalbaryo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat muli sa pinakamamahal na Panginoon. Na tayo po mga minamahal ko'y maluwalhating nakapagsagawa ng isang mga minamahal ko sagradong bagay, ang ating pong Holy Supper, mga minamahal ko na ating pong isinasagawa sa tuwing dumarating ang first Sunday of the new month. Mga minamahal ko, purihin nating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ko, darako sa mga mahalagang announcement, mga minamahal ko. At narito na po ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Lahat po pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na napakalakas, mga minamahal, para sa Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Unang-una sa kanyang banal na presensya, sa kanyang mga salita, mga minamahal. At talagang yan po mga minamahal ay mga butil na salita ng Diyos na talagang magagamit natin sa ating pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. As we go, our journey sa patungo sa ating pong mga kanya-kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At lahat ng muna na nagagalak, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Sa ngayon, kukuha muna tayo ng ating pong blood offering, ang ating pong parati nating inihahanda upang during our Holy Supper, ay ito po yung ating pong maipagkaloob sa ating Diyos na buhay. Gagamitin ito ng ating pong mga sa pangangailangan ng ating mga beloved workers. Siyempre, meron din po sila mga pangalan sapagkat ang ating mga beloved workers, iniwanan nila ang kanilang pamilya, iniwanan nila ang kanilang mga trabaho, mga profesyon, kanila pong iniwanan upang lamang tumugon sa panawagan na malapay noon na pangalagaan tayo, mga tupa, dito sa San Carlos City. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon
At yan po mga minamahal ay talagang lumalakip. Nakita nyo, may mga madidisgrasya, pinag-iingatan. Meron tayong mga may karamdaman, i-text mo lang, kuya, meron kami, pero through prayers, gumagaling ang mga karamdaman na yan. Bakit? Mayroong mga nangangalaga o meron tayong mga nangangasiwa, meron tayong mga guide, kumbaga from time to time na tayo po mga minamahal ay makalakad ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. And this time mga minamahal, bilang kumbaga mga minamahal, hindi, dahil walang sapat na pasasalamat yung kanilang ginagawa. Just a matter of ating pong pagpapakita ng care sa kanila ay binibigay natin itong tinatawag nating blood offering po natin. Lahat po muna na nagagalak sa pagsaganap nito, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa mga nanay, tatay, ang ating pong ginagawa dito mga minamahal, kami mga minamahal, 100 pesos yung aming ginagawa dito mga minamahal, at yung mga singles natin mga minamahal ay may nagbibigay ng 30, binibigyan nila ng 30, at yung mga bata mga minamahal ay 25. Ito po mga minamahal, parang just straight graft kumbaga, para malaman natin kung paano natin ipagkaloob ang ating pong pagpapakita ng pagkalinga din sa ating mga beloved workers, ating mga beloved sa kanilang ginaganap araw-araw. Lahat po muna nang nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagmamahal sa ating mga beloved workers at sa lahat ng mga Kristiyano, sumigaw ng praise the Lord! And then show them. Let's show them that love na sinabi natin. Narito na po ang ating pong mahal na kapatid. Pangunahan po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pagkakaloob ng ating blood offering. At narito ang ating beloved elder, blood brother, Saldi de Guzman. Praise the Lord. Tayo muna ito malangin mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating blood offering. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamala pa ng si Kristo, narito po kami, mahal na Panginoon, sa monthly blood offering po namin, mahal na Panginoon, bilang pasasalamat namin sa iyo, mahal na Panginoon. Ang iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo, lumilinis ng kasalanan ng bansang katawan, bawat nagsisisi, nanunumbalik sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po sa dakilang kabagan. Pag-ibig mo sa amin, sa mga pag-ibig po namin, mahal na Panginoon, nararapat mamibigay sa lahat ng angalaga. Nagpapagal ng aming kaligtasan, mahal na Panginoon, lalo na po sa aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Pagpalain mo po ang yuktong ito, mahal na Panginoon, higit sa lahat. Pagpalain mo po ang lahat yung mga nasa pagpapalang spiritual. Sa pangkalatan panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. To God be the glory at pagpalain kayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen. At another announcement mo ay namahal ay ating pong ina-announce sa lahat na mayroon po tayong lahat ng mga beloved workers, ating pong mga beloved elders, beloved choir members, at ang ating pong mga beloved instrumentalists. Mayroon kakaroon po tayo ng general meeting right after po ng ating pong closing prayer. Siyempre, yung mga ginagawa natin, mga minamahal, gawin natin kagad para hindi tayo masyadong gabihin.
At kaya po mga minamahal, depende po yan sa atin. Kung gusto natin maaga, siyempre, matapusin natin na maaga yung ating po mga ginagawa. Pero kung gusto natin gabihin, alala, enjoy, sige lang. Amen? Basta ang sinasabi natin, magkakaroon tayo ng meeting, wala pong exempted. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen? At atin din pong, ang ating pong praise the Lord. Napakahalaga. Kabilin-bilinan po ng ating pong binibili ng ating pong beloved ordained preacher na tayo po mga minamahal ay dumalo Miyerkules, Biyernes at yung ating pong linggo natin mga minamahal. Huwag natin pabayaan yung Miyerkules. Amen. Huwag natin pabayaan yung overnight. Sapagkat napakahalaga nun. Isa yan sa dinitalye ng ating pong during our preachers annual meeting, mga minamahal. Kaya kabilin-bilin na talaga yan ng mga pastor. Amen? And our beloved preacher, reminding us also na talagang tayo dapat dumalo ng 3 beses isang linggo. Amen? Lahat po na nakakaunawa niyan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Huwag din po kalilimutan yung ating pong Bible study. Siyempre, mamaya i-announce yung ating address at suportahan po natin yung ating pong Bible study sa may doon sa ating pong mababanggitin mamaya ng mga address. And again, atin din pong nire-remind ang ating pong bawat isa. Sabi nga nung ating napag-aralan ng Biyernes, we are our brothers and sisters keeper. Lahat ng nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. So, ibig sabihin, kapag meron tayong mga kapatid na medyo matagal nang hindi na nakakadalo, medyo pasyalan po natin mga minamahal, baka mayroon silang karamdaman, mayroon silang mga problema, at sila po mga minamahal ay ating makumusta, at kung ano man ang kanila pong hindi naranas ngayon sa oras at rason kung bakit sila nakakadalo, ay magawa natin ng paraan sa pamagitan po ng panalangin, sapagkat walang bagay na hindi masosolve kapag idinaan natin sa panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya meron tayong mga beloved workers. Amen. Meron tayong mga kapatid na talagang tayo nagpapanalanginan sapagkat napakahalaga na tayo po mga minamahal ay makapanatili sa ating pong paglalakbay as we wait the coming of our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong regular announcement. Sunday, ang ating oras next Sunday. Start tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. With midweek service po natin every Wednesday. Ating oras alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon. At ang ating overnight prayer kada Biyernes, ang ating oras start tayo alas 9 ng Biyernes ng gabi. At natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Magdamagan po yan. Dito po yan mga minamahal sa may number 157 Mamarlao, Barangay Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang ating Bible study, kaya ng sinabi ko kanina, suportahan po natin. Ang ating oras ay hanggang every Tuesday, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa may Barangay Tubag, sa Benitez Residence, sa kanila residence po ng ating beloved elder, San Carlos City, Tubag, Barangay Tubag, San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayong lay hands right after po ng ating pong closing prayer. And then, kung mayroon po kayong mga gustong ipa-counsel, ay pwede po kayong lumapit dito sa ating pong beloved preachers area. Kung mayroon kayong gumugulong sa isipan, may gusto kayong tanungin at linawin, pwede po kayong lumapit mga minamahal. O dyan po sa ating pong beloved Sister Vines, pwede rin po tayong lumapit yan. At just in case, mga light concerns, kayang-kaya niyang sagutin po yan mga minamahal. But if it is kung mga heavy concerns, ay dito na tayo. Amen. Sa ating mahal na kuya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. My child dedication and water baptism. Sa mga hindi pa nagpapabautismo, akala natin na hindi mahalaga ang bautismo. Napakahalaga po ng bautismo. Amen. To complete the salvation, mga minamahal, kailangan natin magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Bakit kailangan yan, mga minamahal? Ang mahal na Panginoong Jesus nga, Diyos na nagkatawan tao, nagpabautismo pa rin kay Juan Bautista. Amen? Amen? So, ibig sabihin, akala natin, hindi, mas importante, nagpupuri ako, dumadalo. Hindi ganon, mga minamahal.
we have to follow the model set by our God. Yan po mga minamahal, kaya magpabautismo po kayo. At libre po yan. Meron po tayo mga free na mga robes natin at hindi mababasa ang inyo po mga damit. At yan po mga minamahal ay makakapagbalit kayo, makapag-BS again after ng ating pong baptism. Libre po yan mga minamahal. At yan po mga minamahal, napakalagang gampanin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kung wala na po, ay tayo na po mga minamahal ay magpasalamat sa Diyos. Yung totoong palakpak naman nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory, glory to God. Amen. At tayo na po tumayo mga minamahal at tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo dumalangin na po sa ating pong pagtatapos. Narito na po ang ating pong beloved Brother John Chan. Amen. Praise the Lord. Pangunahan tayo sa ating pong panalangin sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Praise the Lord. First God, tayo manalangin sa ating pagtatapos. Dakil mo pagpala po ng Ama Diyos sa mga sa Panginoon Jesus. Haloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Haloy sa aming Holy Supper na natapos sa mga oras to. Mga lapay, maraming salamat po sa aming pag-AMC. Sa opening prayer, pag-away ng mga Diyos po sa Olimsong, na naren haloy na kumilos kami sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po sa matamis baga presensya. Sa mga buhay na patutuo ng mga kapatiran, haloy sa awitin ng mga different choir, simula sa adult choir, children's choir, haloy sa youth choir, sa awitin ng Beloved Finest choir, na naren muli kang kumilos sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po, malapay Jesus, hallelujah, na rin binusog mo kami yung matamis ang banal ng presensya, hallelujah, sa pagbibigay na dito kami tinuruan na magtapat, malapay sa higit mo kaming pinagpapala sa higit pa sa aming mga inaasa mga pagpapala sa iyo. Maraming salamat po, malapay sa hallelujah, sa lalo't higit, huling ito balgawain, hallelujah, ang pangangaral ng salita na mangkop sa aming mga nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po sa aming napag-aaralan sa mga oras to, hallelujah, na rin hallelujah, paano kami iningatan, pinarating mo lahat sa balgawain. Ganun din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, hiwalay mong bawat isa. Ngunit ang iyong kapangyarihan at pag-ibig ay manatili sa amin at muli kaming idako sa araw po ng Wednesday service na rin tagalin ng kalakasan na nagbumula sa iyo upang mapurihan ka na yung lubusan. Ito ang sabat na lang sa unang Panginoon sa ginagalang mga pastor. Jesus, pray. Hallelujah, praise the Lord. Amen.